Magandang araw mga kaibigan, and once again, welcome back to my YouTube channel. And syempre, dahil ngayong araw ho na ito, ang rally ng mga pulahaw, or di kaya yung mga anti-Duterte, ipapakita ko rin sa inyo bilang vlogger ng taong bayan, ipapakita ko po sa inyo kung gaano nga ba karami ang mga pumunta. At syempre po, ang pinaglalaban po nila dito ay walang iba, kundi umano ang papasukin ng ICC para umano'y hulihin o ikulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba, nilangaw nga ba, or marami nga ba ang pumunta sa rally po ng mga pulahaw. Ikukumpara po natin doon sa naganap na rally dito, maging dito sa Liwasang Bonifacio. At saka nung nakaraan kasi, mayroon din rally dito sa Senate, no? Kung saan po nakapwesto ngayon itong mga to. Okay, play po. Ang pumunta, hindi nyo kayo talaga kayang tapatan yung mga rally like ng Maisog, no? Kasi ibig sabihin lang yan, pagka marami kasi ang pumunta sa mga rally na ginagawa, lalong-lalo ng mga maka-Duterte, makikita po natin nung nagkaroon ng rally dyan sa Senate, sa harap ng Senate, ay grabe ho, talagang kabilaan nun. Sabi ko nga, nakakaano ng dibdib eh. Diba? Kasi ang dami talaga nung nagkaroon po ng rally doon sa Liwasang Bonifacio na kung saan mga kaibigan support APRRD din yun, yung mga rally doon sa Liwasang Bonifacio, nakikita po natin, talagang marami din talaga. Nagkaroon din ng rally sa Tagum na kung saan nga po nasuspended pa doon ng isang si Gov Gwin, doon po sa Tagum City na kung saan grabe din ho, libo-libo ho ang pumunta. Diba? So makikita po natin sa caption po ng mga pulahaw vlogger na sinasabi po nila, ilibo-libo daw umano mga dumalo. Paano libo-libo? Hindi nga yata umabot ng 100 yung dumalo. Diba? Tandaan po ninyo mga kaibigan, alas 9 pa lamang po ng umaga. Wala na po, konting-konti yung mga dumalo. Talagang ibig sabihin, yung rally po na inorganize po nila, ay hindi po talaga pangmasa. Hindi po kinagat ng taong bayan. Unlike nung mga ginagawa po ng mga Duterte na mga rally, ay talagang patok na patok po sa taong bayan. It's because nga po, yung nagiging pamumuno ngayon ni Bongbong Jr., talagang hindi po nagugustuhan ng taong bayan. Kaya po marami po ang mga sumusuporta sa ino-organize ng Duterte na mga rally. Alam niyo mga kaibigan, sa ngayon nga po nakikita po natin, ngayong araw po nito, meron din kasing rally doon sa Dumaguete, na kung saan nga po ito naman po ay in-organize ng Maisog. Pero gayon pa man, kahit nabigyan na po sila ng permit, ito po umano ay pilit na pinapatigil. Grabe ano, talagang parang sabi ho natin, parang sinusupil ho talaga nila ang freedom of speech dito po sa ating bansang Pilipinas sa ngayon. Kaya nga po talagang atat na atat po sila na mapalitan ang 1987 Constitution. Alam niyo, nakakalungkot itong admin natin sa ngayon kasi kung pagbabasihan po natin, yung administrasyon po ni former President Rodrigo Duterte, way back 2016 up to 2022, wala pong ganitong mga eksena. Unlike po sa ngayon, talagang grabe, na buhay yung mga rally, talagang ang dami mga nagrarally sa ngayon. Baka nga, hindi siguro malayong mangyari na repeat, no, yung history po ng kanyang ama. Kasi yung pamumuno kasi ni President Bongbong Marcos sa ngayon, ayon po sa opinion ng taong bayan, although yes, may mga natutuwa, pero bilang ho sa daliri yon. Kasi ako mga kaibigan, as ako nagkakalye survey kami from Luzon, Visayas, and Mindanao, and siguro po sa 100 po na natatanong po namin kung sila po ay satisfied sa pamumuno ni Marcos, siguro po meron 10 na satisfied, and then the rest is not satisfied po mga kaibigan. Yun po yung nararamdaman ng taong bayan sa ngayon dahil nga po, yung isa po sa mga pinangako ni President BBM nung siya po ay tumatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ayon po sa kanya, magkakaroon ng, kahit although tayo naman, hindi naman ako to personal hindi naman ako umaasa sa 20 pesos na bigas. Kasi kung titingnan po natin ng way back 2022 national election, isa po yan sa kanyang kumbaga sinalita na umano, ayon po sa kanya, pangarap natin, pangarap ko na kung saan matupad ang 20 pesos na bigas. Isa din po yun mga kaibigan sa naging dahilan kung bakit nga po binuto ng taong bayan si President Bongbong Marcos. Pero kahit nasabihin natin, yung pangarap niya na yan, malabo ho talaga mangyari yan. Personal, hindi po ako umaasa na mangyari po yung bagay ho na yon. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang mga presyo ng bilihin sa Pilipinas? Isa lang po ang sagot yan mga kaibigan. Although alam po nating lahat, patuloy po na nagtataasan ang mga bilihin hindi lamang po sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang pinakadahilan kung bakit patuloy na tumataas ang presyo dito po sa Pilipinas? Sinabi po ni Senador Amy Marcos, maging sinabi din po ni President Bongbong Marcos, na kung saan kaya po nagtataasan ng mga presyo ng bilihin dito sa Pilipinas dahil nga po sa mga smuggler. Okay?
Kaya nga po, bilang presidente, kung wala kang kamay na bakal, ay hindi mo sila mapipigilan. O mahirap po pigilan itong mga smuggler na to kung wala kang tinatawag na kamay na bakal. Diba? Kaya yan po, nakikita po natin, patuloy ang pagtaasan ng mga presyo ng bilihin. Although sabi nga po ng ilan, magtrabaho kayo. Diba? Yun ang sinasabi ng ilan. Uy, huwag kayong umasa sa gobyerno. Normal naman yun na wag dapat tayong umasa sa gobyerno. Pero kahit po tayo magkayod, magtrabaho tayo, magtrabaho, isipin po ninyo, magkano ho ba ang minimum na sahod ng isang empleyado dito sa Pilipinas? 610 pesos. Mga kaibigan, ano pong magagawa ng 610 pesos? Tama lang, makakain lang kayo. Diba? Dahil nga po sa pagpatuloy na pagtaasan ng mga bilihin. At sa ngayon po mga kaibigan, makikita po natin na kung saan possible na naman na mapatupad na yang tinatawag po natin na dagdag sahod na 100. Kung maririnig po natin, parang masaya. Bilang empleyado, nakakatuwa na magkakaroon ng dagdag 100 pesos po mga kaibigan. Pero ano nga bang kapalit ng pagkakaroon ng dagdag sahod na 100 pesos sa mga empleyado? Baka naman, is doble po ang pagtaasan ng mga presyo ng mga bilihin. Yun po yung nakakalungkot. Kaya sometime, hindi rin nakakatuwa na yung, yes, magdadagdag ng 100 pesos. Hindi rin nakakatuwa dahil pag nagdagdag ng 100 pesos, doble po ang tinataas ng mga bilihin. Di ba? O, kaya sabi ko nga sa inyo, sa mga interview po namin, sa amin po mga Kalye Survey, talagang yung mga tao, grabe yung reaction nila. Kasi ang ganda kasi mga pinangako ni PBBM nung kasagsagan po ng eleksyon. Di ba? Unity, continuity ng Duterte administration, at saka dito po sa ICC sa ngayon, ano nga ba ang pinapanawagan po ng mga pulahaw? Sabi ho nila, papasukin na daw umano ang ICC para magkaroon ng investigation kung saan para makulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku naman, mga pulahaw, mga Marcos Loyales. Ano bang meron kayong utak, meron kayo? Ha? Nung nakaraang debate sa SMNI, dahil batid naman po natin, SMNI lang ang dinaluhan ni President Bongbong Marcos. So nagkaroon po ng debate sa SMNI, nakita po natin, isa po yan sa mga tanong kay PBBM, na kapag ikaw ba'y nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas, papapasukin mo ba ang ICC sa Pilipinas para imbestigahan ang drug war or war on drugs ng Duterte administration? Ano ang sinabi ni President Bongbong Marcos? Hindi. Dahil wala naman silang jurisdiction dito sa Pilipinas at mayroon naman justice dito po sa Pilipinas. Yan po ang sinabi po ni President Bongbong Marcos nung siya tumatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang reaksyon ng taong bayan nagkaroon ng war on drugs ng Duterte administration? Ito po mga kaibigan ang katotohanan. Kung naging pangit ang resulta po ng war on drugs ng Duterte administration, malamang sa malamang hindi mananalo si Vice President Sara Duterte na kung saan siya yung pinakamataas nagkaroon ng boto sa lahat po ng government official dito po sa bansang Pilipinas. First time po nangyari yan dito po sa Pilipinas na si Vice President Sara Duterte ay nakakuha po ng 32 million vote nung nakaraang eleksyon 2022. Kaya that's a very, very unexpected na talagang alam na natin lahat yan eh. No? Na very unexpected yan. Kung mauto nyo man yung mga tao, pasukin ng ICC. Nung nagkakaroon po kami ng survey sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, ano nga ba yung mga tanungan po namin sa survey ho namin? Tinatanong po namin, satisfied ba kayo? Ano ba ang opinion nyo sa war on drugs ng Duterte administration? 88% mga kaibigan to 90% na Pilipino dito sa Pilipinas, ayon po sa kanila ay pabor po sila na nagkaroon ng war on drugs ng Duterte administration. Dahil ayon nga po sa taong bayan ay mas naging safe umano ang Pilipinas na nagkaroon ng war on drugs ng Duterte administration. Although batid naman po natin, hindi po talaga perfect. Hindi talaga perfect ang Duterte. Ang naging pamumuno ni Duterte, yes, alam natin may ilan doon na mga nadamay, pero mga kaibigan, sa panahon po natin ngayon, makikita po natin nagsipagbalikan na naman ang mga gumagamit ng pulburon. Like ng panahon ni Duterte, talagang takot yan sila. Diba? Kaya nakikita po natin ang pagkakaiba ng Duterte administration sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Diba? At saka yung yung war on drugs kasi, although hindi naman natin masasabi na talaga nasupil niya yung pulburon dito sa Pilipinas. Kundi bagkos mga kaibigan, batid po natin na talagang malaki po ang ginampanan ng war on drugs ng Duterte administration at talagang nagkaroon ng peaceful, no? Nawala yung takot natin. Ngayon, ako, to be honest, pagka nung nakaraan, naglakad ako dyan sa tulay ng Maynila, naku, meron nagpupulburon dyan, pumapayong lang. Panahon ni Duterte, wala yung mga ganyan. Hindi ako nakakita ng mga ganun. Diba? Kaya yung tao, talagang Duterte pa rin as kanila pong sinisigaw. Until now, hindi po natin may pagkailayan. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga dilawan? Marami na rin po ako nakausap mga pinklawan dilawan na yun nga po sa kanila, pagtiyagaan na lang daw si Bongbong Marcos kaysa
bumaba sa pwesto. Alam niyo po, sa totoo lang, nagkakaroon kasi ng sabwatan ang mga dilawan at saka mga pulahan. Ito din ang pinapanawagan ng mga pulahan vlogger na kung saan nga po makipag-join umano ng mga dilawan. Pero ang totoo niyan mga kaibigan, sabi ko nga, ang galawan ngayon ng mga vlogger, ng mga makaliwa, although mga kasama naman natin lahat, mga kasama naman natin yan kadalasan, lalo-lalo nagkaroon ng unity team, for the sake of money, kailangan nilang banatan si Duterte. Alam niyo, marami akong kasamang vlogger na kung saan, makasama ko yan nung panahon ng Duterte administration. Pero kailangan nilang banatan si President si former President Rodrigo Duterte. Unang-una para safe sila. Pangalawa, for the sake of money, may bayad sila from etc. May bayad pa sila kay White. So ibig sabihin dalawa. Kumbaga, kailangan mo lang banatan si Duterte. Pero sa akin kasi hindi kaya ng sikmura ko yun eh. Yung babayaran ako from mga ganyan mga politiko na yan. At saka para banatan ko si former President Rodrigo Duterte. Wala po akong dahilan. Dahil ang taong bayan po, nakikita po natin na sila po ay naging satisfied talaga masyado sa naging pamumuno ni former President Rodrigo Duterte. Lalong humihirap ang sitwasyon natin sa Pilipinas, sa totoo lang po, dahil nga po sa patuloy na pagmahalan ng mga presyo ng bilihin. Yung iba, yes, oo, hindi maramdaman ng iba. Pero paano yung mga kababayan natin, mga empleyado? And isa pa mga kaibigan, yung ngayon dyan sa consolidation ng jeepney peace out. Yes, alam po natin. Although, yes, ang mga jeepney, kumbaga nahihirapan sila sa ngayon. Diyan nga po sa peace out na yan dahil alam naman po nating lahat. Although hindi ako against dyan. Pero sana dumaan po sa mabuting proseso at hindi po mahirapan ng ating mga jeepney driver. Sa ngayon, grabe yung, kumbaga, almost 2 years na napumuno ni PBBM. At ganito na po nararanasan po natin. Siguro, pag tumagal pa ito, although hindi naman natin inaalis yung posibilidad na baka maging okay ang kanyang pamumuno dahil meron pa naman siyang 4 na taon kasi this coming June, siya po ay magdadalawang taon na po bilang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Pero gayon pa man, wala pa pong nakikita na kung saan, ang nakikita pa lang po ng taong bayan ay patuloy po nagmapagmahalan ng mga bilihin. Alam nyo mga kaibigan, sa amin, gaya po ng sinabi ko doon sa part ng Masbate, part ng Masbate. Noong panahon po ni Duterte, although ang El Nino naman, taon-taon naman talaga nangyayari yan eh. Panahon po ni Duterte kasi sa amin gantang doon eh. Ang pinakataas talaga doon na gantang sa amin is noong panahon ni Duterte, umabot siya ng 90 pesos. But at this time mga kaibigan, umaabot na po siya ng 150 to 155 ang gantang po doon. So ito na, pumalo na naman yung El Nino, batid po natin na mas magmamahal pa po yan. Kaya asahan na po natin yan. Kasabay po ng mga smuggler, kasabay po ng pagkakaroon ng El Nino. Marami po sa mga kababayan natin hindi makapagtanim. Kasi kung nagkakaroon naman ng mga pag-ulan, patragis, ang mahal naman kasi ng mga abuno. Diba? Alam niyo, marami din ako mga kamag-anak na mga magsasaka. Kaya kapag umuwi ako doon, tatanong ko, bakit di na kayo nagsaka? Wala, hindi na kami nagsasaka kasi talo, lugi. Alam niyo yung lugi, alam niyo bakit? Yan sabi ng mga kamag-anak ko doon ng mga magsasaka doon sa province, lugi ho kapag nagsaka ka ngayon. Alam niyo kung bakit mga kaibigan? Sa mahal po ng abuno. Nakakalungkot na po isipin na sa panahon ho natin ngayon, pahirap po ang sitwasyon. Diba? Kaya sa akin, to be honest, kung sakasakali man na tumakbo bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte, 101 ay support mga kaibigan. Alam niyo, sa totoo lang, yung pag-upo kasi ni PBBM sa ngayon, akala ko kasi nung nag-aaral ako elementary high school nung nag-aaral ako elementary high school, ang alam ko talaga sa mga Marcos masasama talaga sila. Kasi yun ang nakalagay sa libro. Aminin nyo man sa hindi, yun po ang reality. Nababasa ko sa libro noon na ganito, mga diktador, etc. Ang sama nila noon, nung ako'y na elementary at saka high school. Kasi nung college na ako, batid ko na ang reality. Kasi yun nga, doon umaksina na ang social media. Sabi ko, kaya ako binoto si PBBM. Kaya ko siya binoto. Way back 2022. Kasi akala ko, papatunayan niya na mali yung sinasabi sa libro. Mali yung mga sinusulat noon sa libro. Pero parang naniniwala na ako sa ngayon. Wala siyang napatunayan eh. Under desire, sabi nga ho ng iba. Medyo mahirap. Tsaka mga kaibigan, abangan po natin. Ano ba tayo ngayon? Tama, ano na ba tayo ngayon ang date natin? Ano na ba tayong date natin ngayon? So abangan po natin yung magkakaroon ng hearing. Ayan, magkakaroon ng hearing, abangan po natin yan. Bukas na po yan mga kaibigan. Yung hearing po dito patungkol po doon sa PDEA link. So abangan po natin yan kung ano yung magiging resulta. Excited din ako dyan kasi sabi nga po ni Maharlika, ilalabas niya daw umano yung pulburon video.
bago matapos ang John. So abangan natin kasi ako naman nagsasabi, naghihintay lang ako kasi wala naman akong hawak na video na yan. Sila naman daw na may hawak diyan. So abangan natin kung ano talagang mga eksinang magaganap. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa next video. Although at this time mga kaibigan, merong rally nga doon sa Dumaguete, tuloy yon. Kahit na pinipigil po nila, pero tuloy po yon. Sa mga gusto pong pumunta mga kaibigan sa Dumaguete po yun at this time, siguro bandang alas 6 yun, mga arangkada na yon. So punta na lang po kayo doon. Suportahan po natin ang hakbang po ng Maisog, no? So kakalungkot, no? Kasi that's a very very unexpected talaga na ganito mangyari. Mga dilawan tuloy ngayon, umiiksi na sila. Pero totoo niyan, ang dilawan talaga, sukang-suka ng taong bayan dyan. Kaya hindi nga, lag-lag na nga silang lahat eh. Yun lang po, and kita-kita po tayo sa next video.